5M a month. Laki nun, ha? So we are into drop shipping. So we do drop shipping in Lazada, Shopee, TikTok, Facebook, WooCommerce, Shopify. So in any platform, ginagawa namin is binibigyan namin ng opportunities yung mga kliyente namin, imbis na mamuhunan sila, is ibenta na lang nila yung mga items na meron na sa bodega namin. So what happened when you started the store at Mall of Asia? After mga 1 year, that's the time that I got my first million. Hindi ko na kwento sa'yo, no, but 4 years ago, everything was wiped out. Ha? Yung negosyo ko, Paano? nasunog. Nasunog yung bodega namin. Yung 4,000 square meters? Money Masters with Chinky Tan. Gusto nyo bang kumita kahit kayo ay naka-online lang, nasa bahay lang? Nako, yan. Tuturuan po tayo sa episode na ito ng isang negosyante na isang online seller. Kung paano ba siya talagang yumaman at guminhawa ang buhay from nothing to something. Let us welcome to this episode no other than Mr. Charles C. ng Dropify. Thank you very much, Charles. Thank you, Kuya Chinky, Yes. for having me. Oo naman. At pag pinag-usapan po natin yung C, ito yung mga Henry C, di ba? Tessie C, di ba? Harley C, at si Charles C. Eh, tanong, kaano-ano nyo ba talaga yung mga C family, may-ari ng SM? Wala, nakikita ko lang sila sa dyaryo at saka sa mga magazines. Hindi po kami magkadugo. Wala pang relations. Oo, wala. mapapasana all ka na lang, di ba? Balita ko kasi, kayong family nyo is a family of entrepreneurs. Can you please walk us kung paano kayo nagsimula yung childhood nyo muna? So, nung namulat yung mga mata ko, no, nakita ko na lang tatay ko laging nasa Divisoria. Ah. So, 6 kami magkakapatid. Lagi kami dinadala ng tatay namin at saka mami namin sa Divisoria, sa Ascaraga pa. Anong negosyo nila? Ang negosyo nila is tela. Original talaga, business na talaga, o hindi sila naging empleyado? Ganun ba yun? Hindi sila naging empleyado. So, trader sa market. Anong binibenta ulit? Barong, Okay. mga tela pang school uniform, karoon din ng importation sa mga cotton fabrics. So, paano yan nakatulong sa'yo right now as becoming as an entrepreneur? Ang natatanda ko, no, yung parents namin would always train us. So talagang dinaanan namin yung pagiging cashier. Pinayarda kami ng tela, pinabuhat kami ng tela, kami gumugupit. So lahat ng functions para tumakbo yung negosyo, kailangan namin siya pagdaanan. Ilan taong ka nun? Ang nare-remember ko, yung pag-cashier pa lang, I started around mga 10 years old. Pero yung medyo napapadalas na yung talagang sinasabihan ako ng magulang ko, after mo sa college, punta ka sa Divisoria, after ng class, Para bantay tindahan. bantay ng tindahan. Alam niyo, ito lang just to give you a perspective, mga kababayan. Kami mga singkit talaga, talagang parati, yan yung di ba? Kaya nga, alam mo, kung gusto niyo talaga magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo, dapat world leaders lahat, singkit. Kasi imagine mo, kunyari, di ba, kung gusto mo mag-invade, ikaw invade ito bansa, ikaw invade ibang bansa, ikaw, sandali lang. Sino bantay tindahan? Wala bantay tindahan. Balik. Peace na, peace. Talking about that, syempre, 10 to 12 years old ka, di ba? Yung imbis na maglaro ka, pinababantay kang tindahan, di ba medyo parang masama loob mo pag nagbabantay ka? Yung simula, hindi. Simula kasi excited ka eh. Okay. Yung mga first year. Pero nung medyo tumatanda na konti, mga 15, 16, 17, walang sahod pinapabantay ako dito Walang sahod? Walang sahod. Libre pagkain. Tapos libre, kaya sasabihin mo, gusto ko ng ganito. Libre exchange gift. So, wala akong sahod. When I was helping, kasi sabi ng parents ko at that time, just tumulong ka lang. There was a season din na commission-based. Okay, so, nung tumatanda na ako, kasi 10 to 12, parang, ang hinihingi ko lang naman, wala naman sa akin value yung money. So, hingin ko, Papa, gusto ko kumain ng KFC. Gusto ko kumain ng McDonald's. Pagkain. So, pagkain ang binibigay, di ba? So, nung tumatanda na ako, hindi na ganun yung hinihingi ko. Hinihingi ko ako, piso per yarda. Kung ano binigay mo sa kapatid ko, bigay mo rin sa akin. Ay, pumayag? Pumapayag naman. Okay. Pero kanya-kanyang effort. Isipin, pero ang napakahirap lang, is piso lang per yarda eh.
So, Oh. pag nasa retail, ang sinimulan ko ring negosyo is nasa retail din ako eh. Mm. So, yung parang i-manage mo to, Charles, sabi sa akin ng tatay ko. O yung mga luma nating stock, Mm. ikaw magbenta nun. Ang problema doon, pag retail, piso-piso lang din yung Kita. kita. Oo. Mga magkano kinikita mo nung nag-umpisa ka? Nung nagsimula ako sa cluster building, nung nasumunod tong tutuban, no, I was just earning minsan 10,000 pesos per month. Hindi ko talaga makalimutan na pag tayo po ay nag-uumpisa ng bata, may kasabihan, kung ano yung nakaugalian mo, yan ang magiging magiging track mo. Nakapagtapos ka ba? Yes, oo. Sa Lasal. Mm. And tanong pa ng parents ko kasi nagtatrabaho ko sa kanila, diba? Parang summer job. After ng college, sabi na, Charles, sububo ka muna sa labas para may matutunan kang iba. Okay. So, what happened when you started the store at Mall of Asia? After mga 1 year, that's the time that I got my first million. Meron kasi na-meet ko sa simbahan, natuwa siya sa akin. At saka sabi, ang bait-bait mo, Charles. Pwede ba kitang kuning mag-work ka sa akin? Actually, si Paul yun, Paul Tancino. When I met him at church, sabi, Charles, baka gusto mo mag-work for me sa low-cost housing, gagawin kitang purchasing manager. So, yun yung first job ko sa kanya. Ano naman ang natutunan mo syempre nung first employee, 'di ba, from family business, ngayon employee ka, nagpo-purchase. Ano natutunan mo doon? Iba yung practice sa corporate, iba practice sa Divisoria. Paano? So, ang practice sa corporate is may mga process, Mm. may mga standards, may mga frameworks. Mm. Sa Divisoria, it's more on when we do purchasing, kung ano yung kasanayan ng magulang natin, gut feel, Mm. yung creativity, Mm. yun yung sinusunod. Mhm. So, tsaka yung lakas ng loob, yung more on the attitude of Yung entrepreneurship talaga, entrepreneurship, no? correct. Oo. Yung parang ano yan guys, lalo na kung kayo ay nag-uumpisa magnegosyo, no? Yung parang tansya-tansyahan yan. Oo, wala pa talagang masyadong sistema. Tama? O, tapos yung sa kabila, Yung sa kabila naman, doon kami natutunan na mayroon palang mga system na pag magpa-purchase ka, dati ang purchase ko, papel, nagsusulat lang. Ngayon, kailangan naka-print, may proper address, maayos yung tingin namin sa mga suppliers ba, tama ba, capable ba si supplier, may assessment, may KPI. So, yun yung mga parang, hindi ko to natutunan sa Divisoria days ko. oo. Wala kami masyadong documentation. Pero nung nagpunta ako sa corporate, mas organized, mas may flow, mas may process. By the way, anong course na kinuha mo? Business management. Oh, hindi pa na tinuro yan sa school, yung nasa corporate na mga ganun? Okay, sa business management kasi tinuturo puro theories. Theories, how to do that. Pero pag nandyan na yung experiencing nga, sabi ko. So we gained the knowledge, pero hindi naman namin ginawa yung purchase order. Hindi kasing tulad ng pagpapatak mo ng isang negosyo. So, ang ibig mo sabihin, mas magiging epektibo siguro ang mga paaralan kung may mga ganun talaga hands-on na gagawin yung mga Wow. So, ang ganda ng perspective, guys. I hope that you are learning from a family business to school and then at the same time yung sa corporate. Yung family business, walang sistema. Sa school, meron namang system, pero walang application. Pero ang galing sa corporate, di ba, yung system plus application na natutunan mo. So, ngayon, pag-usapan naman natin, siyempre natututo ka. Magkano sweldo? 2000, I think, 4. I started 15,000. Ay, pwede no? Malaki na yun, ha? Pero purchasing manager ako nun. 15,000, pero during that time, nakakaipon ka na ba o hindi? Nakakaipon ako. Pero napakakonti. So, after 4 years, umabot ako to the point na nagtanong ako sa sarili ko, sabi ko, hindi yata ako makakapag-asawa nito kasi ganito lang yung income ko. Ilang taong ka nun? 24, 25. Okay, guys, kung kayo nakaka-relate ngayon sa kwento niya, no, na talagang there will be moments in our lives na talagang magtatanong ka ng mga ganong questions. Ibig sabihin, you're so already on the adulting stage. Nagkakaroon ka na ng awareness na hindi lang iniisip mo yung masaya ka, single ka, iniisip mo na papasok ka na doon. And that is a good sign. Kasi ang ibig sabihin niya, nagiging responsible ka na bilang sa person. Kung ikaw nag-iisip ka ng ganon, type responsible right now sa comment section. So, after that realization, anong ginawa mo? So sabi ko, maghahanap ako ng work
or ng any other opportunity, basta kumita lang ako. Anything papasukan ko. So, umabot din ako sa desperation point na sabi ko, ano yata kailangan kong gawin? Ano gagawin ko? So, wala talagang direction. Ang prayer ko na lang kung anong best opportunity na dumating sa harapan ko, i-grab ko. Wow. Ay, alam mo, habang sinasabi niya na, alam mo, may nararamdaman ako, may nanonood ngayon. Nakaka-relate sa ano? Sa sinasabi mo ngayon na yung parang they're at the crossroads of their lives na hindi nila alam kung saan, nakakatakot kung umalis dito kasi comfort na, may 40, tapos lilipat. Guys, kung ikaw ay nandyan sa crossroads na katulad ni Charles, type me right now sa comment section, type me. Pero right now, interesado ako, paano mo na-cross yun, yung crossroad na yun? Anong ginawa mo? Oh, sige. Nagkaroon ako ng several opportunities. So, yung unang opportunity, kinausap ako ng parents ko na, Charles, willing ako magpautang sa iyo. Utang. Kung gusto mo magsimula ng negosyo, pwede ka mag-start ng tanihan. So, yung iba naman, ginagawa ko, pupunta ko sa Divisoria, tawag ko doon, hit and run. Kunyari, naghahanap yung isang kliyente ko ng bedsheet. Tatakbo ko sa Divisoria, tapos bebentahan ko sila. So, ganun yung naging... parang trader ka. Trader. Oo. So, I remember, wala na sila yung mga online discount platform nung early 2000. They were asking na, oh, Charles, baka gusto mo magbenta ng mga ganitong produkto, payong, ganyan. Tatakbuhin ko yun sa Divisoria. Tapos aalokin ko lang. So, those were my first ventures. So, pero sabi ko, dito unstable to eh. Oo. Unstable to. Tapos sabi ko, hindi ko to masyado expertise. Pababaan ng presyo. Kasi, discount platform siya eh. Oo. So, sabi ko, yung tiningnan ko naman sa parents ko, sabi ko, uutangin ko, pero mga old stock to, mga hindi nila mabenta, ako magbibenta. Parang gugulangan ako ng tatay ko, siya lang kikita dito So, that was the first, yun yung kinikwento ko na, yung una kong store sa Divisoria that I was just earning 10,000 per month. Okay, at that time, mas mataas pa yung sahod ng empleyado ko kaysa sa natitake home ko. Oo, kasi nga, panay bayad lang sa upa, tao, kuryente, tapos ang profit lang, ends 10,000 lang. Yes, Wow. net. Gaano katagal yun? So, ginawa ko siya for about more than a year. Wow! So, imagine mo guys, from a 40,000 income, di ba, na stable, ngayon, at 480, ngayon, naging 120,000 na lang. So, nung nangyari yun, what's running inside your mind? Sabi ko, kailangan ko umalis dito. Kailangan ko umalis sa Divisoria. Sabi ko, ang problema sa Divisoria, 100 kaming magkakalaban. Yung kompetensya, tapos pababaan ng presyo. So sabi ko, kailangan ko umalis dito. Doon ako nag-start mag-retail. Sabi ko, kasi nagkaroon ako ng inventaryo ngayon na inutang ko. Sabi ko, kailangan ko lumabas sa Divisoria at magtayo sa other cities na wala masyadong kalaban at saka makakatubo ko ng mas mataas na profit margin. Oo. Saan ka pumunta? First store ko sa SM Mall of Asia. So, ginawa ko lang nakakatawa noon. Sabi ko, ayoko na talaga dito. Nagkaroon ng desperate desire na parang kailangan ko lumabas. So, gumawa lang ako ng letter of intent. Sabi ko, wala dito. Bago pa lang yung mall. Tapos, nagpa-drawing ako sa isang architect ng design ng store. And sinubmit ko lang sa kanila, sa leasing department nila, without asking. Iniwan ko lang doon. And then, I received a call after a week. Wow. So, that was the start. That was the start. Pero, syempre, wala kang puhunan nun, di ba? Puhunan. Anong ginawa mo? Pero, meron akong ipon nung nagtatrabaho ko. So, di ba, yung 15,000 di ako makaipon. Okay. Pero, nag-grow naman yung sahod ko Okay. So, yung nag-grow ng sahod ko, what I was doing that time, yung stock market din ako Basta nakaipon ako. Ang ipon ko, I remember at that time, was around 600,000. Uy, laki nun, Naipon ko for 4 years, kasama na yung investment sa stocks, ganyan, no? And yung pera na yun, ginamit ko siya at pinautang din ako ng dad ko. So, lahat ng income ko, kinombine ko siya at doon kami nagtayo ng store. What do you mean? So, ang ibig sabihin yan, nung pagbukas ba sa first month, okay na siya? No, nag-progress siya. Okay. Pero yung kung kailan ko na kuha yung first million ko is during the 1 year. So, it's a good year when I started. Kasi sabi ko nga, dati ang patong ko sa tela, 5 piso. Okay.
Ang nangyari ngayon, nung nasa mall ako, ang patong ko is times 3. And I've been doing everything. Nagpa-flyering. Yung talagang effort ko, anong ginagawa sa Divisoria, maisip mo sa yung pinag-aralan nyo, mag-marketing. Oo. Ginagawa namin. So in other words, nalugi na nun, I'm sure. So, before pa malugi, Oo. nang nagsasabi na sa heart ko na parang, baka mabalik ako sa Divisoria days ko na 10,000 na lang kikitain ko. The risk of operating expense is not already parang sulit. So what I did was, trinay ko rin mag-open sa ibang malls. Isa sa Makati, isa sa South, tsaka sa Samoa. Pero those seasons, may good and bad. Kaya guys, ito lang. I hope you take note on this. No? If you're running a business, ang goal mo talaga is to grow the business. Bakit kailangan mag-grow? Kasi sa totoo lang, if your business is not growing, your business is dying. Kasi nga, ikaw nagsabi, pataas na pataas ang overhead, pataas ang sweldo, pero hindi tumataas ang benta. Aabot ka magbe-break even ka And then, lalo na, yung sinabi mo nga na it's parang medyo seasonal, no? Ang hirap ng ganung klaseng business, Lalo na kung seasonal ang business. Diba? May mga iba, Christmas giveaways. Christmas lang yan. May mga iba, pang Valentine's, di ba? Kaya guys, kung kayo ay magnenegosyo, ano mapapayo mo sa mga taong medyo seasonal ang mga negosyo katulad mo? Ano yung pwede mong i-advise sa kanila? Sa panahon ngayon, no, kailangan talaga mapulsuhan yung market. Mapulsuhan mo yung data. So, kasi lumaki ako sa Divisoria, hindi sanay sa data. Okay. So ngayon, pero dahil nag-i-evolve na yung negosyo ngayon, iba na yung 2010 sa 2024. Marami na rin nagnenegosyo na gumagaling, yung competition nagiging hyper-competitive na siya. Ang suggestion ko sa mga nakikinig sa iyo is dapat kailangan mo malaman yung market mo. May demand ba? Or baka desire mo lang. Bakit ka nagnenegosyo is because trip mo lang. Pag trip mo lang, wala kang data, hindi mo alam kung mabebenta mo yung serbisyo mo or yung mga goods mo. So it should very very important ngayon is yung data. Kung ako ang tatanungin. Yeah, ultimately kasi it's not what you want to sell Ultimately it's who wants to buy. Buyer talaga. Yung buyer talaga kaya kailangan target market 'yon. So now let's go back. Ano nangyari sa tatlong stores? So before pandemic, so we were doing okay. It's not already yung parang tapos na yata yung panahon ng tela. Sa retail. No? So, we were just doing okay. And I remember, before 2019, nag-start ako mag-online business. May pumasok na isang e-commerce platform at inalok ako, baka gusto mo ibenta yung mga bedsheet mo. Online. Tapos sabi ko, sige nga, subukan ko. Nung binenta ko yung bedsheet ko, mas malakas pa yung benta ng online kaysa sa tindahan ko na napakataas na overhead. And then eventually, through the years, dalawa ginagawa ko, may stores ako, tsaka meron akong online store. Yung sales yan, yung ratio, dati mataas yung offline. Ngayon yung online na mas tumataas, bumababa yung offline. Until na-realize ko, hindi na worth it yung risk sa offline. So, ginawa ko noong 2019, before the pandemic, binenta ko yung mga tindahan ko sa isang entrepreneur. So in other words, na-recover mo naman yung mga... Na-recover ko. So, yun yung good thing, no? Kasi dati ang initial reaction natin kapag magsasara ng negosyo, ang plan A is isara na lang natin. Benta na natin to ng palugi. So, pero there will be other opportunities na baka pwede mong ibenta. Pwede mong ipasa sa iba. Ang importante lang naman yung payment terms Paano mo tutulungan yung negosyanteng sasalo ng negosyo mo kaysa isara mo at mabaliwala. Kasi maraming apektado dyan. Yung mga employees mo, na-train mo naman na. Marunong naman sila. Baka lang meron tayong mga hindi nakita. And may other people na mas magaling sa atin na kayang patakbuhin yung negosyo. So in other words, pinagpatuloy nung nag-take over? Pinagpatuloy nga. Okay, very good. So right now, pumasok ka na ngayon sa online world. Noong nag-start ako 2016. So ano naman ang naging experience mo nung pumasok ka na sa online? Siyempre wala ka na, di ba? Sa bahay ka na lang siguro nag-work during that time. Hindi, online meron akong kinuha maliit na opisina. Okay. Yung maliit na opisina, nag-start ako sa isang apartel. Pinagbawalan kami sa mall Natatanda ko. Yung nagpipick up na dala-dala yung malalaking bag. Nang nauso yun So guys, ito lang just to give you a perspective.
nagbebenta sila na online, tapos papasok na lang sa mall para pick upin, pero bayad na yon. Oo. So, in other words, ang hindi maganda yan sa mall kasi hindi nakikredit yung benta sa mall. Maraming reklamo yung mall. Magkulo yung tindahan namin, nakikita yung mga parcel. Pinagbawalan din kasi malalaki yung mga bag nung nagpipick up. Baka ini-inspectan sila, so pinagbawalan at that time. So, sabi ko, hindi pwede rin dito kasi wala nang malakaran yung customer ko pagpapasok kasi mas malakas yung benta nung online. So, we had to move to nag-start ako sa isang apartel. Nag-rent ako ng 25 square meter na room. Doon kami nag-e-edit ng photos. Doon na opisina namin, 3 kami. Pinsan ko, tapos nag-hire pa ako ng isang tao. Then, ang binibenta lang namin puro bedsheet. Kinukuha ko sa Divisoria lang. So, during that time, profitable na yung business nun? Profitable yung business na online? Yes. So, at that time, 2016, ang natatanda ko nga, sabi nga nila, pang 300 merchant ako ng Lazada eh. 300 merchant na. So, sobrang walang competition. Ako lang pag binuksan mo yung nung 2017, pag binuksan mo yung Lazada, tiningnan mo yung bedsheet na category, ako lang nagbebenta. Walang kalaban. Maganda talaga, kunyari, papasok ka rin sa isang business na walang masyadong, naka-niche ka ang tawag doon. So, ano yung ma-advise mo sa mga taong gusto mag-business ngayon with regards to niching? Ayan ang maganda, no? So, kasi halos lahat naman meron na. Pero when you try to brand yourself or tawag natin, magkaroon ng separation with other commodities, you create your own category. So, basic marketing to eh. When you create your branding, nagkakaroon ng singularity na hindi siya nagiging pareha sa other kinds of services and products. Katulad ng ano yan eh. Alam mo yung parang creating of, like for example, marami na nagbebenta ng yung mga milk tea. Naalala mo? Milk tea, pare-pareho lang eh. Bigla na lang may naglabas ng milk tea na may cheese. Na may iba-ibang na flavor. Naalala ko yun eh. Kaya nga nag-hit yun eh. 'Di ba? Kaya importante talaga you create your own niche na find already an existing product and then gandahan nyo. So, ang tao hindi pa talaga sanay bumili online. Okay. Okay, na marketplace platform ang itsura. So, in other words, infant stage nandun ka na? Infant stage nandun na ako. Okay. So, paano nag-progress naman yun? Paano lumaki? So, every month on month, we were really growing. Natatandaan ko, no, so nag-start kami 25 square meter. Every single year, sa sobrang yan nauubos yung inventaryo namin, nag-grow yung negosyo namin. And we moved double and double yung size namin kasi hindi kami nagkakasya. And we saw opportunities. Ay, wala nagbebenta ng sapatos. Ay, wala nagbebenta ng mga underwear. Ay, pinapasukan namin kung ano yung walang competition at that time. So, we were creating our own categories. So, in other words, during that time, from what sales to what sales per year ang na-experience nyo? Like 5M a month. Laki nun, ah. Gross sales. Oh, but still, that's still big, no? Kailan yun? Anong taon yun? Good years was 2017 to 2019. Those are good years. Very, very good. So, anyari, ganito, magkano naman ang mga profit margin, mga net? Nasa 10%, 20%? Mga nasa 20%. Maganda na yun. So, kunyari, at 5 million, ang ibig sabihin niyan, 20% ang profit, kumikita ng 1 million a month. Net na yun, di ba? So, after that, ano nangyari? So, we grew bigger. Yung lahat ng kinikita namin, lahat ng investments namin, ang goal lang is palakin yung kumpanya. Okay. Kasi parang sabi namin, masyadong mainit tong industriya na to. This is a growing industry and ang ganda ng projections, no? So, year after year, we moved from a 25 square meter warehouse and office, naging umabot kami ng 4,000 square meter. Wow, grabe. Warehouse and office. Grabe. Imagine mo, from 25 square meters to 4,000. Ang laki nun. So, pero alam nyo, lahat ng negosyo, may up, may down. Nung lumaki ka na, naka-experience ka rin ba ulit ng down? Oo. Actually, ganito, hindi siya one-time up, hindi rin siya one-time down. Over the years, month on month, may ups, may downs, may ups, may downs. Until now, may ups and downs, may ups and downs. So, ikaw nga, as an entrepreneur, educate us. Ang tawag po namin dyan, ganito, as a negosyo, is S-curve. Ang S-curve yan, pagka nag-launch ka ng panibagong produkto, tataas yan, tapos biglang bababa yan. Tapos pagkatapos, mag-launch ka ulit. So, ano yung ginagawa mo para maka-bounce back ka?
So, maraming pwedeng gawin, no? So pag nakikita namin nag-up and down, ang goal naman talaga is consistent uptrend kahit mag-up and down, up and down. There will be times na magpa-plateau. It's okay. So ngayon ko lang nga natutunan to eh. Pag nagpa-plateau kasi minsan pag nag-plateau ako, yung sales mo hindi umaangat, nagpapanik ka agad. But these are the times din na pwedeng maging parang reset button. So ito yung natutunan ko rin, hindi lahat lagi laban. Ngayon nga, sabi ko nga ngayon, it should be there would be self-realization. Bakit yata ganito ginagawa ng Panginoon? Ano yata yung bigger picture dito? Kasi ginagawa naman natin yung lahat ng bagay-bagay. Dapat eh. So now, mas sensitive ako. Ano ba sinasabi ng Panginoon sa akin? Pangalawa, ano ba yung mga hindi ko nagawa? Ginawa ko ba objectively? Ano ba, nagka-problema ba yung tao ko? So now there are assessments. Maraming assessment. Organizational, produkto, people come and go. So it affects the wave ng sales natin. Meron ka bang system na sinusundan na in order for you to assess what is wrong, what is right sa organization mo, sa company mo? Meron. Sige, can you teach us yung ano? Sa organization. Okay. So marami akong frameworks na natutunan, no. I keep reading books. For the past, sabi ko nga, itong year, hindi talaga ako reader. So, but this year, I started reading. Sabi ko, kailangan ko mag-elevate as a CEO. Sabi ko, magkaiba pala ang entrepreneur at saka ang CEO. Sobrang magkaiba yan. Enlighten us. Ano yung pagkakaiba aside from spelling? Okay. So, sabi ko nga, nung entrepreneur ako, napansin ko, very opportunistic ako. Ma-opportunista ako. Basta may Kita, tira. Okay. Basta may kita, papasukin natin, no? Without thinking na yung pag sa CEO, mindset naman, maraming aspeto. Titingnan mo ba, may capacity ba yung tao mo? Logistics. Equip ba yung tao mo? Kaya ba ng cash flow mo? Okay. So, maraming aspetong iniisip ngayon, structure-wise, process-wise. Guys, ito lang, education lang. Ang ibig sabihin ng entrepreneur, it's more on micro, ang tingin mo. Ang CEO, macro siya. Kabuuran ng titignan mo. So, kung ikaw ay nag-uumpisa, one-man team ka, siguro entrepreneur ka nag-uumpisa. Pero pag nag-elevate ka na, kailangan maging macro ka ng tingin mo. Yan ba yung ibig mo sabihin? Tama ka, Kuya Chinky. Pag may macro, mas marami kang iniisip ngayon. Kasi maraming affected eh. Hindi lang to just one great idea. Sa entrepreneur kasi talagang, ito gagawin natin. Tira na natin to. Because the idea is really, really good. Pero pagdating naman sa pagtatakbo ng isang kumpanya na may structure na may process, hindi lahat makakasabay. Tama. So maraming wastage na pwede mangyari. Kahit napakaganda ng idea ng business model, pero kung yung leader hindi kayang i-lead yung mga tao, magkakaroon ng disaligned. So right now, kung meron isang system na pwede mo i-share sa mga nakikinig at nanonood that help you to grow your business, ano yun? Meron akong nabasang book, no? McKinsey 7S. Yung 7S, ito yung kailangan nating 7 things para gumanda yung organization mo. Yung gusto ko i-share sa mga nakikinig sa'yo, yung 7S na principle na ginagamit ko para patakbuhin yung kumpanya is strategy, structure, systems, style, skills, staff, and shared values. So those are the parang pinaka-cornerstone. Iniisip ko lahat ng gagawin ko should be able to equip these areas. Okay, let's talk about one by one. Ikaw, kunyari may problema ka sa company. Paano mo ini-evaluate using that model? So, dati, usually ang ginagawa ko is nagpapa-behavioral assessment ako. Or nagdi-design thinking kami. Anong nangyari? Bakit nangyari ito? So, doon namin tatanungin yung feedback. Hingi kami ng feedback sa mga employees namin. Hingi kami ng feedback sa mga kliyente namin. Kung kulang ba sa equipping, kulang ba sa knowledge. So, in other words, yung S na yan, skills yan. Skills. Yeah. So, skill assessment test yun yung ginagawa nyo. Correct. O next, ano pa? Kunyari, mahina ang benta. Ano naman? How does that 7S help? So, tinitingnan namin strategies namin. Ayun naman. Ang ganda, ha? So, in other words, pag mahina benta, punta ka sa S naman, strategy. Oo. Tapos, ano pa yung concern? Kunyari, ang concern, customer service.
Customer service, tinitingnan rin namin kung ano yung feedback sa kliyente. Kasi pwede tao ang problema. Possible sa staffing, Okay. pwede rin sa skills. Oo. So, tinitingnan din namin kung... Or sa system din. Pwede sa rin. system din, yes. O kasi baka walang tamang sistema to Correct. answer the ano. Correct. So ang ganda ng ng process niya. Ulitin nga natin. Guys, take note lang tayo sa 7S na ito. Para lang kayo nagbasa ng libro na nito ni McKinsey. Ano? Yes. So, strategies, structure, systems, style, staff, skills, Ano and yung, shared values. ano yung style? Style kasi, di ba, kunyari, sample natin, pagbebenta Oh. sa sales, no? Maraming iba-ibang klaseng salesperson. Ito yung natutunan ko, hindi porket magaling magsalita, siya yung number one salesperson. Okay, so dapat meron style ng sales din yung kumpanya mo, yung parang DNA. Yung core values Yung shared values, I think that will be the one dictating the style Correct. So, may mga employees ka na ma-hire mo na parang consultative yung style ng selling niya. Oo. Yung iba naman, may ma-hire ka na tao na very magaling mag-present. Oo. May ibang ma-hire ka na magaling naman sa, relational. Tama. Iba maboka. Mm. So, iba-iba yung style. Mm. So, ngayon, kailangan mo rin, as a company, assess mo what type of sales people that you want to hire. Anong libro ulit to? So, dito, sa McKinsey 7S to. McKinsey. So, mag-google nila to, makikita nila to. So guys, I suggest, no, especially kung ikaw ay nagnenegosyo, kung may mga concern ka, you just go through the 7S. I-check mo, out of the concerns that you have, saan sa 7S papasok yan? Mm-mm. So pag na-identify na yung 7S, saan papasok? Ano yung next step nila? So, dun magkakaroon ng feedback and assessment. Babalikan mo yung mga managers mo, your teammates mo. Actually, yung pinaka-importante is yung form the greatest team. The greatest product nga, hindi yung product mismo. The greatest product is the team. Ng team mo. The team that is behind you creating those products. Totoo yan, guys. Kaya nga ito lang, para sa mga nag-uumpisa na mga entrepreneurs, pag nag-uumpisa ka, ikaw lahat. Mm-mm. You become parang technically a creator, di ba? Kasi you create. Pero alam mo, darating yung panahon, you cannot be only a creator. You have to be an owner. Yun na yung sinasabi kanina na from entrepreneur to an CEO. Kasi pag owner ka na, ang ibig sabihin niyan, kailangan marunong ka nang mag-manage ng tao, di ba? Mag-manage ng business. Hindi na ikaw ang dapat nagtatrabaho. Alam mo bakit? Ito yung nangyayari. Anong original goal mo kung bakit ka nagnegosyo? Bakit? Yung original na goal ko, para yumaman. Oo, ba't mo gusto yumaman? Para mas magkaroon ka ng maraming time. Di ba? Mas marami kang pera. Tama o mali? Tama. Pero alam mo nangyayari kadalasan, pag sila ay lumabas sa empleyado because they want to become the boss of their own company, but while they're starting the business, since walang system, walang process, they become an employee of their company. Di ba yung parang sila na mismo nagpapatakbo? Pag wala na sila, hindi na kayang ituloy ang business. Yan yung isa sa mga pinakamahirap itanggapin. Kasi kumikita ako Nung dati, kumikita naman ako sa online business ko, walang proseso masyado Entrepreneur yung style ko Nung umabot na point na na-reach ko na yung goal ko at di na ako maka-expand at masyado nagpa-plateau, tapos minsan nagde-decline pa, sabi ko, ang problema ko yata ako na sarili ko Alam mo bakit? Yung building mo, ang binild mo, ang dinig mo 3 floors. Correct. Ngayon, magbibuild ka ng 10 floors. If you're going to build on top of the 3 floors, magko-collapse siya. Yan ang experience ko. Pero ang challenge nga sa akin dyan, Chinky, is hindi ko matanggap na ako pala yung may problema. Kailangan ko rin mag-humble down na 3 floors lang pala yung building. Capacity ko ng building ko. Oo. So, it's a self-realization din na bakit ko dapat matanggap mo rin na hanggang 3 floors lang. Kasi ang desire ng tao, gusto mag-aim really high Pero gusto rin magtipid. Pero so, how do you balance it? So, ano ginawa mo? Nagkaroon ako ng mentor. Na kailangan iparealize sa akin. Sabi niya, Charles, meron ako sasabihin sa'yo. Magaling kang entrepreneur. Pero hindi ka magaling na CEO, Yung na-realize ko yun, nag-research ulit ako. Ano ba yung job description ng CEO? Ano ba job description ng entrepreneur? Sabi ko, ang galing ko nga pala talagang dumiskarte sa buhay. Kasi laki akong Divisoria. We were trained all our lives. Paano lumaki sa Divisoria? Pero corporate governance, walang nagtuturo sa atin yan Totoo. So, because of that mentor, nakatulong sa'yo nag-elevate ka. Nag-elevate, yes. Wow. Guys, ito lang, I'll take this opportunity, If you are a current right now entrepreneur,
and you are becoming right now an employee of your own company, alam mo, this is the time for you to really look for mentors. Do you agree? Yes. Bakit ka naghanap ng mentor? May issues and problems yung negosyo ko na hindi ko makita kung ano yung problema. Blindside. Blindside. Lahat tayo. Pero yung si mentor, kita niya. Si mentor kita niya. Guys, may blindside tayo. That's number 1. Number 2, pwede ka mag-trial and error Mm-mm. and you figure it out. Or pwede ka magtanong sa mentor na magagaling na who knows already what to do. Mm-mm. Agree? Agree. Oo. Kaya nga talking about that, guys, pakinggan nyo. Kung ikaw may problema ka, nakikinig ka at nanonood ka ngayon, may problema ka na nagiging empleyado ka na ng sarili mong kumpanya, hindi ka na makaalis, hindi mo alam kung ano gagawin, stagnant ka na, hindi na lumalaki, may maganda akong balita. Alam mo bakit? We're going to have a business mastery weekend. It's a mentorship program. Mentorship program siya. Timing na timing. Gusto mo malaman kung sino ang line-up ng ano? Sino? Exciting yan. Oo, hindi pa alam nito. First time namin i-reveal to. Ang una, syempre yours truly. I'll be talking about yun nga, yung how to become a boss of your own company, not an employee of your own company. Kaya nga, relate ako eh. So, number 2, si Donald Lim, the father of digital marketing here in the Philippines. Siya lang naman nagpalaki ng social media at digital marketing ng ABS-CBN to hundreds of millions. And number 3, ito naman is a recognized leader also especially in e-commerce na walang iba kundi si Steve C. Okay. Sino si Steve C? Ang mas matanda kong kapatid. Pero mas cute po ako. Oo. Steve C is the first, I think, unicorn company in the Philippines na buy out, may nag-invest sa kanya, di ba? Na foreign, na Great Deals e-commerce. He will be talking naman about, on how to, make your business e-commerce. And fourth, the leadership guru in the Philippines, si Francis Kong. Francis Kong will be there to coach and mentor you guys and to talk about naman yung how to lead yourself in order to lead others. Yung people, yung importante kasi yan eh. Kaya binuo namin tong mentorship program na ito. Na ako yung sa system and tapos sa digital marketing, paano yung tapos number 3 yung sa e-commerce sa selling, and then number 4 sa tao. So, kinumpleto talaga namin yun. Kaya super excited ako. This is not for everyone, by the way. These are for entrepreneurs already na more or less yung sales mo 6 digits per month, pataas. This is by invitation lang. If you're interested, please go to the comment section na lang and then check the link. And then may fill up kayong form to check if you are qualified or not. Paki-check na lang. So, nag-elevate ka na, nagkaroon ka ng mentor, lumaki na yung negosyo mo. Currently, what are you doing right now? Ano yung direction ng company mo? So we just recently got invested din. Oh. So we just recently got foreign investments. Wow. From Singapore. Wow. And it was a great opportunity for us. Na we could scale and grow more. So in other words, ang concern mo ngayon is more of capitalization to expand already. Siyempre, binigyan ka ng capital. Okay. How do you make it grow? Yun yung pressure na na kailangan gawin. Hopefully, someday, globally. So, ano na yung company mo ngayon and what does it do? Di ba your company name is Dropify? Yes. Ano naman ginagawa niya? So, we are into dropshipping. So, we do dropshipping in Lazada, Shopee, TikTok, Facebook, WooCommerce, Shopify. So, in any platform, ginagawa namin is binibigyan namin ng opportunities yung mga kliyente namin, imbis na mamuhunan sila, is ibenta na lang nila yung mga items na meron na sa bodega namin. So, both ways, dropshipping, affiliate, pwede nilang magawa. Oh, so people have an opportunity to make money by sharing yung mga links, mga by marketing. Oh, okay. Yes. Sige, interesting yun ha. So, right now, ano na yung future plans mo? Ikaw mismo? So, ang future plans talaga namin is we want to make a social impact. Actually, ang goal namin is not really to help mga medium businesses. Ang goal namin is to help the micro businesses, small entrepreneurs. Na kasi nagiging hyper-competitive ang online selling eh. Yeah. So, how do we mitigate the risk?
babawasan natin yung risk sa kanila na magkaroon sila ng higher chances of success rate. So gusto namin talaga i-empower mga Pilipino na ang pag nagnenegosyo, long-term game siya. Hindi po siya pwede short-term. Okay. So yun yung mga social impact na gusto namin ituro one step at a time. So, how about naman, syempre, may mga ibang nag-uumpisa mag-business. Di ba? Na parang nalugi, parang natakot na. Di ba? Parang ang hirap lumaban. Tandaan mo, di ba? 1 year, 10,000 a month lang. From 40,000 to 10,000 yung ano mo, kita mo. I'm sure nakakapanghina ng loob yun. Di ba? So, can you address them right now, yung mga taong napanghinaan ng loob? Oo, meron nga kasabihan rough seas makes a good sailor. So, talagang kailangan natin pagdaanan to. No? So, lahat ng negosyo, walang steady growth. Lahat may ups and downs. Lahat may S-curve. And ang importante is, how do you deal? Ano natutunan mo when you were up there? And ano natututunan mo when you are down there? And how do you adjust? Ang negosyo nga, sabi namin 90% adjust lang because of the learnings that we are taking. And how do we execute on those learnings? Alam mo, kung may learning lang ako sa episode natin na ito, there are two major. Are you a entrepreneur or are you a CEO? Diba? Yung entrepreneur, parang ano siya, very agile siya, opportunistic, lahat ng pwedeng kita, pasok. Pero pag CEO ka na, ganun ka pa rin mag-isip, pero take a step back. Nag-iisip ka. Diba? How does it affect the operation? How does it affect yung cash flow mo? How does it affect your inventory? How does it affect? So, buo na yung ano. So, in closing, mahalaga ba that you need to have both or you can just have one? Ito rin natutunan ko. May mga business model talaga na pwede namang one-person business. No? So, ang pinaka-importante is kung saan ka dadalhin ng Panginoon. Kasi ang negosyo natin is very maraming varieties. Hindi ko alam kung ano nasa ang season ng negosyo, kung mataas na ba kinikita. Kaya nga yung invitation mo for everyone, di ba? Yeah. Kasi dapat may at certain level, may ilan na ba tao mo, may HR ka na ba, no? Yes. So, ang importante is, okay naman, hindi naman masama maging entrepreneur, hindi rin masama maging CEO eh. Ano ba kailangan ng negosyo mo? Ano ba yung business model mo? So, kung very traditional selling lang naman, trading naman, hindi naman kailangan ng sobrang structured, sobrang gano'n na lahat dapat may proseso, each step, no? It depends on the size of your business. Pero ito yung natutunan ko kung may lesson ako, no? At the end of the day, I am not the CEO of my company. God is the CEO. Hindi ko nakwento sa'yo, no? But 4 years ago, everything was wiped out. Ha? Yung negosyo ko. Paano? Nasunog. Nasunog yung bodega namin. Yung 4,000 square meters? So, 3,000 square meter na bodega, 1,000 square meter yung opisina namin eh. So, yung 3,000 square meter na bodega, nasunog siya. As in, ashes. 4 years ago. Paano ka naka-recover nun? Doon pumapasok si Lord. Ito yung maganda. Because may process ako, because may system ako, may 7S ako, alam ko kung anong kailangan kong gawin. So, it took me at least 2 years to say na at least nag-break even ako, nagba-bounce back ako na, ay, nabawi ko na yung losses. So, it took me 2 years to do that. But the 2 years are sobrang hirap. As in, tipid kami lifestyle, tipid lahat. Walang luxuries on those 2 years. Wow. So, from nothing, lumaki, tapos baksak, tapos lumaki, tapos yung sunog, bumagsak ulit. Grabe. Alam mo, yan na siguro isang character trait ng isang true entrepreneur. Not a CEO. A true entrepreneur is resilient, yung willing to do whatever it takes, never say that they will give up. Kaya nga, alam mo, my conclusion in this episode, if you want to be a big company, you need to have both. Kailangan maging isang entrepreneur at maging isang CEO. Pero kung ikaw, one-man team ka lang, pwede ka maging entrepreneur. Di ba?
Thank you very much, Charles. But before we end, syempre naman, siguro isang question ko na lang. What is one of the biggest money mistake that you have ever done in your life na pinagsisihan mo? At magkano nawala? Ito, pag nagpa-purchase ako ng goods based on my gut feeling, Mm. yan, yung trip-trip lang. Mm. So, marami akong pinurchase, natatanda ko ng mga, dahil mag-Instagrammable ang produkto, sabi ko, mabebenta ko to. Oo. Ayun ang mga Yan na lugi. lugi. Ano yung Aging inventory siya. Ano yung pinakamalaking lugi mo in amount? Kulang-kulang 3. Grabe. Nagparating ako ng Ano? face shield and Oo. mask. Oh. Ay, nako. During the height COVID. ng COVID. COVID, Oh, ano nangyari? bumagsak ang presyo. Oo. Tapos di na ako makalaban. Oo. Tapos binenta mo ng palugi. Hindi, tapos nasunog. Yun yung nasunog. Nasunog siya. Oh, no. If you can turn back the hands of time and avoid that mistake, will you say, kung may tool na pwede mag-guide sa'yo, will you Yes. avoid it? Yes. Ito na. 10 utos para pera ID, maubos. Alam mo, nandito yan eh. 10 utos. Checklist. Number Number 1, never start something you don't understand. Ayan ang first violation mo. Hindi mo naintindihan yung market na yun eh. Nakita mo Totoo. lang yung opportunity. Magaling na entrepreneur, opportunista. Oo. Ayun ang nangyayari. Guys, pag hindi nyo talaga feel, huwag nyo pasukan. I would always tell people, stick to your core competence. Ano yung number 2? Never borrow when you are starting your business. Ikaw ba naniniwala ka dyan? Mangungutang ka pag nag-uumpisa ka mag-business. Pag nagsisimula ka pa, ibig sabihin, wala ka pang idea. Oo nga. Ibig sabihin, yung idea mo, hindi mo pa na-experience. Oo. Hindi mo pa nararanasan yung transformation. Oo. So, mahirap sumugal sa hindi ka sigurado Oo. or computed yung risk mo. Imagine mo, di ba, parang inutang mo na, nawala na yung pera, bayad ka pa interest. Kaya nga, that's rule number 2. Number 3, Never get into business with friends and relatives without an agreement. totoo rin ba yun? Totoo. Oo. Oo. Bakit? So, bibigyan kita ng example. Buti na lang may agreement ako. Ano? Lahat nagpapaservice sa akin, meron kaming kontrata. Okay. Okay. Nung nasunog yung bodega namin, Oo. abaw, kahit may kontrata, walang effect. Pag magalit sila, Oo. parang walang kontrata. Mm. Kasi ang tao, nag-iiba rin yung ugali pagdating sa pera. Tama. Oo. So, if that is the case, put into agreement dapat lahat ng napagkasunduan. So guys, marami pa kayong matututunan. That's only 3 out of 10. Pero alam mo ba, kung titignan mo yan, no? Ang dami pa yan. 10 utos bago mag-invest, 10 utos bago... Maganda ba yan? Very, very practical. Until now, ginagamit namin to. Never spread yourself too thin. Yes. So, may cash flow management kami dito. Ina-understand namin yung mga... Meron ba tayo? Kaya ba natin mag-invest? Pinag-aralan namin dun. Same principles na nandito sa 10 utos. Grabe. Sana naman, alam ko alam mo na, pero it is a reminder and I hope that you will enjoy reading that book. Thank you very much, Charles. Ay, by the way, paano kayo makokontak sa company nyo? So, yes, you can check out dropify.ph. Nandun lahat ng information natin. Ang maganda, bago kayo mag-start ng negosyo, pag-aralan nyo lang. Pwede yung kami ma-visit sa YouTube, sa TikTok, sa social medias namin, sa Facebook, no? Just type Dropify. Guys, there you have it sa episode natin na ito. I hope that you are encouraged, enlightened, and educated, no? Especially, again, uulitin ko, we started a business. Ang goal natin is to have financial freedom. But there will be moments in your time na parang feeling mo, ikaw na nagiging empleyado ng sarili mo, parang kumpanya. So if you want to get out, there's still a chance. Join us again in the Business Mastery Weekend with all of the mga coaches and mentors. And I hope to see you there. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.